Well, for me 'no, una-una diyan yung discipline. Yun talaga. Importante yan, eh. Wala kang disiplina, naku magkakagulo-gulo ka sa trade mo. Yeah. Tama yan. So, and secondly diyan yung ano, yung emotion. Oo. Kasi kadalasan duktong naman yun, eh. So, disiplinado ka, you also have ano, eh, parang kontrolado mo rin yung emosyon mo dun, Oo. eh. Kasama na siya dun sa kabasyo dun, eh. Hmm. So, for you to, ah, para sa atin maging born to trade, eh, yun yung mga, parang skills or yung mga pag-uugali ng isang trader dapat meron ka, hindi dapat mawala yun. Agree. Ikaw ba, bro? Ako naman naniniwala ako na ang pagiging isang born to trade ng isang trader is actually nakadepende sa kanyang perseverance as well. Yung kanyang, sa tingin niya, passion niya and purpose niya na gawin ito kahit wala muna siyang nakukuha sa una. Number 2, I think yung pagiging systematic kasi sa trading. It's very important that we are synchronized. Na alam natin yung ginagawa natin, we are very knowledgeable and informed, especially when making, financial and investment decisions. So kaya para sa akin, naniniwala ako na dapat systematic ka or may plan ka before ka mag-entry, exit in each and every trade that you will make. So I think that is, a born to trade na trader. So what about Kares? Okay, so thank you for that. Ganda rin ang sagot na ito, no? So ako, for me, yung born to trade na quality talaga is, agree ako doon, yung discipline. Yes. Napakalawak ng discipline sa totoo lang. Pero as a trader, for me, important na meron tayong discipline to follow your trading plan. Parang related to din sa sinabi ni CJ, no? Na parang systematic din talaga. And also, resilience, no? Kasi kapag may mga losses, nararanasan natin yun as traders, di ba? Hindi Agree. Hindi natin, laging panalo. oo, hindi laging panalo. So, yung resilience na yun, use that as a weapon para mas mag-grow further. Oo. So, for me, isa sa quality yun ng pagiging born to trade. And lastly, pinaka-favorite ko is yung curiosity na patuloy na matuto. Yeah, galing. Hindi lang magsistay ka sa isang learning lang. Continuous yun. Continuous talaga. Open your mind. And also, mindset ko rin dito is, yun, pag nagtitrade na tayo, no? Yung gustong-gusto kong mindset is, don't let a win go to your head and don't let a loss go to your heart. So, kalma lang. Balanse lang. So, yun yung qualities ng pagiging born to trade. Ikaw, brother. Everything is discipline Oo. talaga when it comes to trading, eh. Kasi kung wala kang discipline, basically wala kang sinusunod na system. And then one more thing na I can add is yung pagiging keen to details. Yan. Kasi importante 'yun, eh, 'di ba? Dapat mache-check natin, yun nga, kailangan nating tumingin ng mga indicators, something like that. Yeah. Hindi naman lahat ng indicator, 'di ba? Pero dapat meron kang confluences, Correct. 'di ba? Hindi Talagang lang match dun sa Exactly. trading plan mo. Hindi lang isang indicator, kailangan mo mga confluences, parang counter bias din or to confirm your bias. How about you, Jom? Ano yung mga, curious lang ako, ano yung mga ginagamit mo na indicators pang confluence mo? Let's say meron ka ng may bias ka na. Kasi ako talaga nag-i-start lagi sa ano, eh. Nag-i-start talaga ako lagi sa support and resistance. Doon lang lagi, yung trend line. So kapag nakita ko na yun doon, tsaka ko na siya gagamitan ng iba pang indicators like RSI, MACD, just to confirm lang kung like yung overbought na ba to, oversold, something like that. So doon okay na yun, eh. I don't use too much. Yung tipong ang gulo-gulo na di ba? Kasi pag ganun, instead na makuha mo yung tamang entry or exit, was lalong nakakalito. So yeah, so as much as possible, gumagamit lang ako ng mga indicators na onti lang. Basta ma-confirm lang yung tamang entry and exit ko doon. Okay. Ayun, to add to that, no, ang lagi ko rin sinasabi sa mga students ko, less is more. Okay? Yeah. Mas malinaw ang chart, mas makikita mo yung setup. So, to answer your question, bro, ang hinahanap ko lagi is, yun, clean setup, then break and retest. Usually, price action lang ang ginagamit ko. But sometimes, ang pinaka-confluence ko lang is stochastic indicator. Momentum indicator lang.